Perez, ang inyong guro para sa araw na ito. Ngayon, tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Ipikit ang mata at iyuko ang ulo. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Naway patuloy niyo po kaming gabayan at protektahan. Bigyan niyo po kami ng lakas at talino para sa araw na ito. Yun lamang po. Amen. Magandang araw sa inyo mga bata. Magandang araw sa inyo, handa na bang matuto? Magandang araw sa inyo. Magandang araw sa inyo, handa na ba kayo? Magandang araw mga bata. Okay, ngayon, bago kayo umupo ay maaari bang pulutin ang mga basura sa ilalim ng inyong mga silya? At maaari ko rin bang malaman kung sino ang lumiban sa ating klase? Wala? Yan! Nagagalak ako at walang lumiban sa ating klase ngayon. Ngayon, bago tayo mag-umpisa para sa ating bagong talakayan, ay magkakaroon tayo ng balik-aral sa ating nakaraang talakayan. Okay, noong nakaraang tagpo ang ating tinalakay ay tungkol sa pagpapahalaga ng kultura sa Pilipinas, mga ugali pang kultura, mga huwaran sa kultura. Ngayon, sino sa inyo ang makapagbigay ng mga magagandang kaugalian ng mga Pilipino na bahagi ng kulturang Pilipino? Okay, Kevin? Yan, magaling. Isa sa mga magagandang kaugalian ng mga Pilipino ay ang bayanihan, pagmamano sa mga nakakatanda, pagtawag ng po at upo, at pagtawag ng ate at kuya sa mga nakakatandang kapatid. Ngayon, bilang pag-usad sa ating bagong aralin, ay suriin ninyong mabuti ang 5 larawan na ipapakita ako sa inyo. Kilalanin ninyo ito sa pamamagitan ng pagtatambal ng mga salitang nakahanda. Handa na ba kayo mga bata? Okay, kung gayon ay simulan na natin. Ito yung 5 salita at 5 larawan. Ngayon, simulan na natin ito sa pagtatambal sa isa't isa. Simulan natin ito sa pagtatambal sa unang larawan. Okay, para sa ating unang larawan ay ito. Ano ito? Okay, Kevin? Yan, ito ay anyong lupa. Para sa ating ikalawang larawan, okay, Joshua? Oo, ito ay anyong tubig. At para sa ating ikatlong larawan, okay, Darlene? Yan, magaling. Ito ay wika. Para sa ating ika-4 na larawan, okay, Jillian? Okay, magaling. Ito ay relihiyon. At para sa ating panghuling larawan, okay, Joshua? Okay, ito ay pangkat etniko. Ngayon, ano ang kaugnayan ng 5 salita at larawan sa isa't isa? Sino sa inyo makapagsagot? Okay, Mark. Yan, magaling. Sapagkat ito ay may kinalaman o tumutukoy sa heograpiya. Ngayon, paano mo naman nasabing ito ay tumutukoy o may kinalaman sa heograpiya? Okay. Sapagkat ito ay saklaw ng pag-aaral ng pangunahing sangay ng heograpiya. Okay, magaling ang iyong kilala ang 5 salitang ito bilang pangunahing sangay ng heograpiya at iyan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Okay, at ngayon, magpapatuloy tayo sa ating aralin. Bago ang lahat, ako nga pala si Teacher Jobet at sa umagang ito, ating tatalakayin ang pangunahing sangay ng heograpiya. Pero bago ang lahat, bago tayo magsimula, dapat makinig kayong mabuti kay teacher kung ano ang mga dapat niyong gawin. Maliwanag ba mga bata? Okay, magaling. Ngayon, maghanda ang lahat at tayo'y magsimulang tuklasin kung ano nga ba ang pangunahing sangay ng heograpiya at kung paano ipinanganak ng agham ang heograpiya sa larangan ng pag-aaral. Ano nga ba ang sangay ng heograpiya? Mayroon ba kayo mga ideya tungkol dito mga bata? Okay, Jane. May ideya ka ba tungkol dito? Okay, magaling. Ang pangunahing sangay ng heograpiya ay pisikal na heograpiya at heograpiyang pantao. Magaling, Jane. At ngayon, maipapakita akong video presentation sa inyo tungkol sa pangunahing sangay ng heograpiya. At ang dapat niyong gawin ay makinig at tignang mabuti ang mga larawang ipapakita dito. Maliwanag ba mga bata? Ang heograpiyang pantao o human geography ang pag-aaral ng wika.
relihiyon, lahi, at pangkat etniko sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Itinuturing ang wika bilang kaluluwa ng isang kultura. Nagbibigay ito ng pagkakakilanlan o identidad sa mga taong kabilang sa isang pangkat o naman tayo sa relihiyon. Ito ay ang kalipunan ng mga paniniwala at ritual ng isang pangkat ng mga tao tungkol sa isang kinikilalang makapangyarihang nilalang o Diyos. Nagmula ito sa salitang Latin na religare na nangangahulugang buuin ang mga bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito. Dahil sa mga paniniwala na kapaloob sa sistema ng isang relihiyon, nagiging batayan ito ng pagkilos ng tao sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Kahit ang ating mga ninuno ay mayroon ng sistema ng paniniwala na nagsilbing gabay sa kanilang pamumuhay. Ngunit hindi ito katulad ng mga relihiyon sa kasalukuyan na may organisado at sistematikong mga doktrina. Sa kasaysayan ng daigdig, naging malaking bahagi ang ginagampanan ng relihiyon sa buhay ng mga tao bilang individual at kasapi ng isang lipunan. Naging malaking salik ito sa pagtatatag at pagbagsak ng mga kaharian at pagkasawi ng maraming buhay. Dahilan din ito ng pag-unlad at pag-iral ng mga kultura hanggang sa kasalukuyan na nanatiling malaking bahagi ng buhay ng tao ang relihiyon. Tila isang malaking mosaic ang daigdig dahil na rin sa maraming natatangi paglalarawan at katangian ng mga naninirahan dito. Isang batayan nito ay ang race o lahi na tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang pangkat ng mga tao, gayon din ang kanilang pisikal o biological na katangian. Geografiya ng Pilipinas. Ang geografiya ay nagmula sa salitang Griego na heographia. Geo o daigdig. Grafia o paglalarawan. Sa literal na kahulugan, ito ay ang paglalarawan sa daigdig. Dalawang sangay ng heografiya. Heografiyang pisikal. Pinag-aaralan dito ang iba't ibang natural na proseso at kaganapan na nangyayari sa loob at labas ng ating mundo. Dito pumapasok ang pag-aaral ng kalupaan, karagatan o katubigan, klima at iba pang may kinalaman sa pisikal na anyo ng daigdig. Geografiyang pantao. Tinatalakay sa sangay na ito kung paano binabago ng tao ang kapaligiran at ano ang mga nagiging epekto ng kapaligiran pabalik sa kanya. Sa heografiyang pantao rin, pinag-aaralan ang kasaysayan, populasyon, ekonomiya, politika, kultura at iba pa. Geografiyang pisikal ng Pilipinas. Sa bahaging ito, mauunawaan mo kung paano nakakaapekto ang pisikal na katangian ng Pilipinas sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Heografiyang pisikal, klima at panahon. Ang klima ay ang pangkalahatang kalagayan ng ating atmosfera sa isang lugar sa mahabang panahon. Ang panahon naman ay ang kondisyon ng atmosfera sa isang lugar sa loob ng ilang oras. At ngayon, matapos niyong mapanood ang video presentation, bumuo kayo ng dalawang grupo at isulat ninyo ang mga saklaw ng dalawang sangay ng heograpiya at i-present niyo ito sa harap ng inyong mga kaklase. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang gawin ito. Maliwanag ba mga bata? Tapos na ang inyong 10 minuto, maaari nyo nang i-present ang inyong output. Simulan natin sa unang grupo. Napakagaling! Punta naman tayo sa pangalawang grupo. Okay, napakahusay. Pinanood nyo talagang mabuti ang video presentation. At ngayon, matapos nyong i-present ang inyong output, magsiupo ang lahat. So ano nga ba ang heograpiya? Okay, may idea ba kayo, Mark? Ang heograpiya ay ang siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. Ang heograpiya ay nahahati sa dalawang sangay,
Ito ay ang heograpiyang pisikal at heograpiyang pantao. Ang heograpiyang pisikal ay naglalarawan at nagpapaliwanag ng distribusyon ng mga anyong lupa at anyong tubig sa daigdig. Ang heograpiyang pantao naman ay nakatuon sa kung paano namumuhay ang tao sa kanyang pisikal at kultural na kapaligiran. So bakit nga ba mahalaga ang heograpiya? Jean, may idea ka ba? Okay. Mahalaga ang heograpiya dahil ito'y malaking bahagi ng ating pamumuhay. Ito'y sumasakop sa mga aspeto ng politika, ekonomiya, at iba pang mahalagang sakop ng sistema sa ating lipunan. Magandang araw mga bata! Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay papakilala ko muna ang aking sarili. Ako, si Teacher Angelica Manasis. Pwede niyo rin akong tawagin si Teacher Jen. Ngayon, atin ang simulan ng ating aralin. Hindi ba't meron tayong pinanood na video? Tanong ko lang sa inyo mga bata. Batay sa napanood ninyong video, ano ang nabuo ninyong ideya dito? Tama! Ang mga sangay ng heograpiya ay pinanganak sila mula sa malawak na larangan na mayroon ang agham na ito. Ngayon, hindi ba meron dalawang sangay ang heograpiya? Ano nga ulit iyon mga bata? Tama! Pisikal na heograpiya at heograpiyang pantao. Ngayon, tanong ko sa inyo, ano nga ba ang pisikal na heograpiya? Tama! Ito ay nakatuon sa larangan ng trabaho ng natural na mga kaharian. Ano naman ang heograpiyang pantao? Tama! Nakatuon ito sa pag-aaral ng sanhi at epekto ng pamamahagi ng mga pangkat ng tao sa ibabaw ng daigdig. Napakagaling mga bata, pero hindi pa dyan natatapos ang aking mga katanungan. Meron pa akong 3 katanungan para sa inyo. Ngayon, ano nga ba ang layunin ng pag-aaral ng heograpiya? Sino ang makapagbibigay ng ideya? Tama! Layunin itong maunawaan ang kapaligiran at ang ugnayan ng mga tao sa pisikal na kapaligiran. Pangalawang tanong, paano mabubuo ang object ng pag-aaral dito? Tama! Ito ay gumagamit ng iba't ibang agham at disiplina. Kaya nakasaad dito na ang heograpiya ay hindi nakahiwalay na agham. Panghuling tanong sa inyo mga bata, bakit mahalagang pag-aralan ang pisikal na heograpiya? Tama! Upang malaman ang bumubuo dito at magkaroon ng kalaman tungkol sa anyong lupa, anyong tubig, likas na yaman, klima at panahon, distribusyon, at interaksyon ng tao sa kapaligiran. Napakagaling mga bata! Ang dami nilang natutunan. Kaya ngayon, magbibigay ako ng isang gawain para sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala dahil simpleng-simple lamang ito at kayang-kaya nito. Handa na ba kayong malaman mga bata? Okay! Sa gawain ito ay gumawa lamang kayo ng KKK GD card. Kayahin lamang ang format na ito. Sa unang K ay ang kataga, sa pangalawang K naman ay ang kahulugan at ang panghuling K ay ang katanungan. Nagbigay na ako ng mga kataga, ilipat niyo lamang siya sa chart. Ngayon, sa kahulugan, ibigay lamang ang kahulugan ng bawat kataga. Sa huling K naman ay magbibigay ko ng isang katanungan. Ang tanong ko ay, paano nakatutulong sa tao ang pag-aaral ng heograpiya? Ngayon, simulan niyo na ang pagsagot mga bata. Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Jonaday Panerio. Magaling at dalampasan ninyo ang lahat ng pagsubok sa inyong paglalakbay. Ngayon, nais kong malaman kung may natutunan kayo sa ating paglalakbay. Ngayon, kumuha ng papel at lapis at sagutan ang aking mga tanong. 2 beses ko lang itong babasahin. Tukuyin ang mga salita kung anong sangay ng heograpiya. Isulat sa papel ang tamang sagot kung ito ba ay heograpiyang pisikal o heograpiyang pantao. Una, ang lahi ay pagkakakilanlan ng isang pangkat ng mga tao. Gayon din ang kanilang pisikal o biolohikal na katangian. Muli, ang lahi ay pagkakakilanlan ng isang pangkat ng mga tao
Gayon din ang kanilang pisikal o bioholikal na katangian. Pangalawa, ang dagat ay isang malawak at malalim na anyong tubig na sumusuklaw sa kabuuan ng mundo. Muli, ang dagat ay isang malawak at malalim na anyong tubig na sumusuklaw sa kabuuan ng mundo. Pangatlo, ang relihiyon ay kalipunan ng mga paniniwala at ritual ng isang kinikilalang makapangyarihang nilalang o Diyos. Muli, ang relihiyon ay kalipunan ng mga paniniwala at ritual ng isang kinikilalang makapangyarihang nilalang o Diyos. Pang-apat, populasyon ang tawag sa kabuuang dami ng tao na naninirahan sa isang partikular na lugar sa isang takdang panahon. Muli, populasyon ang tawag sa kabuuang dami ng tao na naninirahan sa isang particular na lugar sa isang takdang panahon. Panglima, ang bundok ang pinakamataas na anyong lupa. Ang bundok Apo ang pinakamataas na bundok ng Pilipinas. Muli, ang bundok ang pinakamataas na anyong lupa. Ang bundok Apo ang pinakamataas na bundok ng Pilipinas. Ngayon, bago tayo aalis sa panahong ito, nais kong palawakin ang inyong mga kaalaman tungkol sa sangay ng heograpiya. Magbigay ng 3 katangian ng daigdig bilang pamana ng tao. Isulat ito sa kwaderno. At yan lamang po ang ating tatalakayin ngayon.